Mabilis na isinara ni Ara ang zipper ng kanyang bag, bagong hinitian ng kanyang mga magulang na malungkot na nakamasid sa kanya. Anak, sigurado ka na ba talaga luluwas ka sa Maynila para doon magtrabaho? Tanong ng kanyang ama. Tumango siya. Opo, tay. Gusto ko pong tulungan kayo sa mga gastusin natin. Pero anak, hindi mo naman kailangan sa Maynila pa magtrabaho. Giit naman ng kanyang ina. Alam ko naman po yun, Nay. Pero mas malaki po kasi yung kikitain ko sa Maynila. At siguradong malaki ang may tutulong nun sa atin. Lalo na't ayoko na makitang nahihirapan kayo. Ayoko na rin po lagi na lang kayong minamaliit at pinag-iinitan ni Aling Susan. Tukoy niya sa landlady ng bahay na inuupahan nila. Marahan niyang niyakap ang kanyang ina. Hayaan po ninyo, kapag nagkaroon po ako ng sapat na ipon, babalik ako dito. Dito tayo magsisimula ng negosyo. Anak, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Tumango siya bago kumalas sa yakap. Saka marahang sinapo ang mukha ng kanyang ina. Nay, sigurado na po ako. Aniya, sa kanilingon ng kanyang ama bago itong initian. Huwag na po kayong malungkot. Gagawin ko po ito para sa atin. Mahirap po ang buhay. Wala naman po masama kung susubukan ko sa Maynila magtrabaho. Isa pa, gusto ko rin po suklian kahit papaano lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Anak, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Pero gusto ko po. Malaki po ang pasasalamat ko. Kayo ang tumayong mga magulang ko mula nang pumanaw ang tunay kong ina. At gusto ko pong suklian lahat ng ginawa niyo para sa akin. Totoo yun. Hindi ang mga ito ang tunay niyang magulang. Kinupkup lamang siya ng mga ito na mamatay ang kanyang tunay na ina. Pero kahit pa hindi siya kadugo ng mga ito, ramdam niya ang pagmamahal ng mga ito para sa kanya. Napabuntong hininga ang mga magulang niya bago tumango na lang. Sige anak, kung talagang buo na ang pasya mo, wala na kami ibang magagawa kundi ang suportahan ka. Pero ipangako mong hindi mo pababayaan ang sarili mo, okay? Kung pagod ka na at gusto mong magpahinga, umuwi ka rito. Palagi kami maghihintay ng tatay mo. Marahang saad ng kanyang ina. Kaya nakangiting tumango siya bago niyakap ito ng mahigpit. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayo, Nay, Tay. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Pero kailangan mo na magbadali, baka mahuli ka pa sa biyahe. Kapag kuwanay saad ng kanyang ama. Sige po, Nay, Tay. Aalis na po ako. Mag-iingat po kayo rito, okay? Tumango ang mga ito bago hinalikan siya sa noo. Matapos noon, agad din siya umalis upang bumiyahe patungong Maynila. Sa kabilang banda, katatabi lang ni Colton ng surfboard na ginamit niya nang matanaw niya ang paglapit sa kanya ng babaeng kinaiinisan niya. Si Melissa, ang kababata niyang anak ng best friend ng kanyang ama. Colton, honey, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Mabuti na lang at nakita kita rito. Kung hindi, baka hindi ko na alam kung paano kita makakausap. Ikaw naman kasi eh. Lagi mo na lang hindi sinasagot ang tawag ko. Busy ka ba masyado? Tanong nito kaya lihim siyang napairap bago ito nilampasan. Sumunod naman sa kanya si Melissa. Bago inulit ang tanong sa kanya, kaya nagtitimping sumagot siya. Busy ako, Melissa. Pero talaga hindi ko sinasagot ang tawag mo. At bakit naman, Colton? I just want to talk to you. Hindi mo ba kayang pagbigyan yon? Isa pa ang sabi ni Daddy, gagawin niya ang lahat para kumbinsihin ang ama mo na i-arrange marriage tayong dalawa. And as a daughter, tutulungan ko ang daddy ko sa pamamagitan ng pagkumbinsi naman sa'yo. Kaya naman huwag ka na umarte dyan. Dahil kakasal ka rin naman sa akin sa bandang huli. Nagmamalaki at ngiting-ngiting saad nito. I will never marry you, Melissa. At pwede ba? Tigilan niyo na ang ginagawa niyo ng daddy mo. Kahit matalik na magkaibigan ng mga ama natin. I am sure hindi ako pangungunahan ng sarili kong ama pagdating sa babaeng pakakasalan ko at sana respetuhin niyo yon. Look, Melissa, stop this nonsense, okay? I know how much your dad loves you. And I know that you're the one who kept on pushing him to convince my father. Tigilan mo na to, Melissa.
Dahil kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Anak ka lang ng best friend ng daddy ko. Kababata kita, yun lang. Wala na iba. Matapos noon umalis na siya at iniwan ang natulalang babae. Samantalang, makalipas ng 2 linggo, tagumpay na nakahanap ng trabaho si Ara sa Maynila bilang isang kasambahay. At ngayon, ito ang 3 araw niya sa trabaho. Ara, ikaw na mag-serve nito mga pagkain sa mesa. Utos ng mayordoma kaya agad niyang kinuha ang mga pagkain, saka maingaton dinala sa hapagkainan. Ma'am, sir, ito na po yung almusal niyo. Nakangiting sabi niya sa mga amo niya matapos siya sa paglalapag ng pagkain. Salamat, Ara. Nag-almusal na ba kayo ni Manang Daisy? Tumango siya bago sumagot. Opo, nag-almusal na po kami lahat. Ngumiti naman ang amo niya bago nagsimulang kumain. Dumating din ang isa pang babae na si Beverly. Ito ang mabait na ginang. Kinabukasan, abala siya sa pagluluto ng pumasok ang kapwa niya kasambahay sa kusina. Ang bango naman yan, Ara. Nakangiting puna ng katrabaho niyang si Nancy bago binalingan ng mayordoma. Paano ba yan, Manang Daisy? Mukhang mas masarap pagluto si Ara kesa sa'yo. Pabirong umismid naman ng mayordoma bago na mewang. Kung ganon, mukhang kailangan ko na rin patalsikin si Ara dito sa kusina. Sagot nito kaya hindi nila mapigilan ng matawa. Napapailing-iling siya bago nagsalita. Naku, kahit naman masarap ang luto ko, wala pa rin tatalo sa luto ni Manang Daisy. Pumalakpak ang mayordoma sa sinabi niya. Bago ito pabirong nag-flying kiss sa kanya. Very good ka diyan, Ara. Natatawang saad nito, kaya muli na naman silang tumawa. Lumipas pa ang ilang linggo, naging maayos ang pagtatrabaho ni Ara bilang kasambahay. Mabait kasi ang mga kasamahan pati ang amo niya kaya agad niya nakasundo ang mga ito. Isang araw, kapapasok lang ni Ara sa laundry area nang marinig ang usapan ng mga katrabaho. Talaga ba ngayon uuwi rito si Sir Colton, Manang Daisy? Rinig niyang tanong ng kasamahan niya. Abay oo, excited na nga ako makita ulit ang batang yun. Tiyak napakagwapo niya. Sagot naman ni Manang Daisy. Napasulyap sa kanya ang matanda. Ngumiti naman siya dito ng tipid. Nakita niya ang pagkasabik sa mga mata nito. Ang sabi, uuwi daw ang nag-iisang anak ng amo nila na si Colton. Yun daw ang pangalan. Nako, Ara, siguradong kapag nakita mo si Colton, makakalimutan mong madaldal ka. Mapapanganga ka sa kagwapuhan niya at baka magustuhan mo pa agad. Biglang baling sa kanya ni Manang Daisy kaya mahina siyang natawa. Manang Daisy, grabe naman po sa makakalimutan ko madaldal ako dahil ang gwapo siya. Alam niyo naman ho na trabaho yung pinunta ko dito. Kaya siguradong hindi ho mangyayari yan. Muli siyang natawa ng pabiro dahil kinurot siya nito. Ay sus, kakainin mo rin yung sinabi mo, Ara. Siguradong magugustuhan mo si Colton sa oras na makita mo siya. Hindi lang kasi gwapo yon, mabait at matalino din. Pagbibida ng mayordoma. At maganda din ang pangangatawan. Aba, naalala ko nung unang beses ko nakita si Sir Colton noon. Nakalalabas lang mula sa private gym niya dito. Grabe, makaramdam ko tumulo talaga laway ko na nakita ko yung abs niya. Segunda ni Nancy na may kasama pang pagpikit. Nakita niya kung paano pabirong umirap si Manang Daisy bago pinitikan tenga ni Nancy. Tumigil-tigil ka nga, Nancy. May asawa't anak ka na, ha? Ngumuso naman si Nancy bago nagsalita. Kinukwento ko lang naman po kay Ara, Manang. Para naman kung sakaling makita niya ang katawan ni Sir Colton, hindi na siya magulat. Siya naman ang pabirong humampas kay Nancy dahil sa narinig. Loko ka talaga, baka mamaya. Nandito na pala sa Sir Colton tapos marinig niya yung mga sinasabi mo. Aniya? Pero pabirong umirap lang ito. Makalipas na ilang oras, abala sila Ara sa pagluluto ng tanghalian nang pumasok ang isang lalaki sa kusina. Sir Colton! Masayang bati agad na mga kasama niya sa lalaki. Nangunguna na roon sina Nancy at Manang Daisy. I miss you guys so much. Dinig niya ang baritonong boses nito bago isa-isang niyakap ang mga kasama niya. Napangiti siya at nagbaba ng tingin nang makita yon bago pinagpatuloy ang paghihiwa niya ng gulay. Pero maya-maya lang,
Nagangat ulit siya ng tingin na mapansin ang pagtahimik ng mga ito. Ara, ano taghihiwa ka pa rin ng gulay dyan? Halika muna dito at magpapakilala ka kay Colton. Utos sa kanya ni Manang Daisy, kaya tinigil niya ang ginagawa na paghihiwa bago siya naglakad palapit sa mga ito. Nang tuluyan siyang makalapit, matamis niyang nginitian si Colton na seryosong nakamasid sa kanya bago masiglang nagsalita. Good afternoon po, Sir Colton. Ako po si Ara Montero. Bago lang po akong kasambahay dito. I know. Ngayon lang kita nakita kaya alam kong bago ka lang. Bahagya siyang nahiya dahil sa seryosong boses nito. Pero pinanatiling niya ang ngiti sa kanyang labi. Nice to meet you po, Sir Colton. Nakangiti pa rin sabi niya at tumangulang naman ito. Makalipas ng 2 linggo, maayos pa rin naman ang pagtatrabaho ni Ara. Pero pansin niya ang malamig at masungit na pagtrato sa kanya ni Colton. Taliwas sa trato nito sa mga kasamahan niya. Isang araw katatapos lang ni Ara magdilig nang tawagin siya ng amo niya na nasa kusina. Bakit po, Ma'am Beverly? Tanong niya na makalapit ito. Abala ito sa paglalagay ng cupcake at juice sa isang tray. Ngumiti ito bago tinuro ang mga cupcake na ginawa nito. Nag-bake ako ng cupcake. Paborito kasi ito ni Colton. Tikman mo, Ara. Saad nito at inabutan siya ng isang piraso na agad niya namang tinanggap at tinikman. How was it? Masarap ba? Agad siyang tumango dahil yun ang totoo. Opo, sobrang sarap po. Ako ma'am, sigurado magugustuhan din po ito ni Sir Colton. Lumawak ang ngiti nito. You know what, Ara? I really like you. Ayoko sa madaldal pero kapag ikaw at sinama ng Daisy, tuwang-tuwa ako pati na rin ang asawa ko. Saad nito kaya lalong lumawak ang ngiti niya. Anyways, kung ayos na ang cupcake, may iwan na muna kita rito ha? Ihahatid ko lang ito kay Colton. Saad nito bago aalis na sana dala ang tray. Nang tumunog ang cellphone nito, ay naku Ara, this is an important call, so I have to answer this. Ayos lang ba na ikaw maghatid dito kay Colton? Tanong nito at agad naman siyang tumango. Sige. Naroon siya sa kwarto niya. Pumatok ka lang ng 3 beses bago ka pumasok, okay? Bili nito bago sinagot ang tawag at umalis na. Siya naman kinuha ang tray bago umakyat papunta sa kwarto ni Colton. Sir Colton? Tawag niya sa lalaki habang kumakatok sa pinto ng silid. Nang hindi sumagot ito, pumasok na lang siya bago nilapag ang tray sa bedside table. Nasaan kaya si Sir? Bulong niya sa sarili bago napatingin sa pinto ng banyo nang marinig niya ang paglagaslas ng tubig mula roon. Mukhang naliligo ang lalaki. Ginala niya ang tingin sa kwarto hanggang sa makita niya isang pantalon at t-shirt na nakakalat sa sahig. Walang pagdadalawang isip na dinampot niya yon at tinupi nang saktong bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Colton na tanging tuwalya lang ang nakapalibot sa bewang. Sir! Gulat na tawag niya rito, bago napalunok nang wala sa sarili, nang pasadahan ang tingin na magandang katawan nito. Done checking me out? Maya-maya malamig na tanong nito kaya napakurap-kurap siya bago umiling. Pasensya na po sir. Naglakad palapit sa kanya ang lalaki kaya napatras siya. What the hell are you doing here in my room, woman? Mariin at seryosong tanong nito. Ngumiti siya bago tinuro ang tray na nasa bedside table. Inatid ko lang po yung merienda niyo. Bakit ikaw nagatid? Inutos po ni Ma'am Beverly. Siya nga po pala sir. Sobrang sarap po ng cupcake na gawa ng mommy niyo. Ubusin niyo po yung merienda ha. Hindi po kayo magsisisi. Nakangiting dagdag niya. Naningkit ang mga matang tinignan siya nito bago humalukip-kip. Talaga bang inutos ni mommy? O baka nagpresenta ka? You know what, Ara? I've been observing your actions and I noticed that you're such a jolly person. But I don't like that. Kung nasanay ka natutuwa sa inyo sa mga tao na nakasalamuhan mo. Dahil sa pagiging masiyahin at madaldal mo, ibahin mo ko. Noong nakaraan pa kita napapansin. Palagi kong naririnig kung paano ka magpresenta tuwing may inuutos ako. At ayoko nun. Kung inaakala mo natutuwa ako sa pagpipresenta at kadaldalan mo sa harap ko, nagkakamali ka. Nawala ang ngiti niya sa sinabi nito.
bago maingat na nagsalita. Pero wala naman ho ako masamang intensyon, sir. Wala akong pakialam. Ayoko sa ginagawa mo, kay pwede ba? Kung di ka inuutusan, manahimik ka. Hindi porket nakasundo mo mga magulang ko pati katrabaho mo, makakasundo mo na rin ako. Naintindihan mo ba? Nasaktan siya sa sinabi nito. Pero pinilit pa rin niyang umiti bago sunod-sunod na tumango. Opo, Sir Colton. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sagot niya bago nag-iwas ng tingin upang itago ang luha niyang nagsisimula ng mangilid sa kanyang mga mata. Good. Lumabas ka na ng kwarto ko at sabihan mo si Nancy na umakyat dito after 30 minutes. Utos nito na tinanguan niya bago agad lumabas ng kwarto nang hindi tinatapunan ng tingin ng lalaki. Sa kabilang banda, isang gabi, papunta si Colton sa pool area nang matanaw niya si Ara doon. Nakaupo ito at nakalublob ang paa sa pool habang may kausap sa cellphone. Sige po, Nay. Ibababa ko na po yung tawag. Mag-ingat po kayo lagi ni Tatay, okay? Huwag niyo rin po akong alalahanin. Mababait po yung mga katrabaho ko pati mga amo ko. Bye po. Mahal na mahal ko po kayo. Rinig niyang masayang sabi nito sa kausap sa kabilang linya. Bago nito binaba ang cellphone. Sandali siyang napatitig sa likuran nito bago tumikim. Dahilan kung bakit napalingon nito sa kanya. Mababait ang mga amo mo? Kasama ba ako doon? Nakangising tanong niya habang matiim na nakatingin dito. Sasagot na sana ito sa kanya. Pero umiling siya bago hinubad ang t-shirt na suot. Never mind. Pumasok ka na sa loob at matulog. Saad niya bago hindi na tiningnan ang reaksyon nito dahil agad siyang lumusong sa swimming pool. Samantala, lumipas ang ilang araw hindi pa rin mawala sa isip ni Ara ang mga sinabi ni Colton. Masakit pa rin sa kanya ang sinabi nito. Ayaw niyang magalit ang lalaki. Lalong-lalo na sa kanya kaya tumatahimik na lang siya sa tuwing malapit ito. Isang gabi, bumisita ang mga kaibigan ni Colton at nagkayayaan ang mga itong uminom sa garden. Ara, ikaw na maghatid ng pulutan ng mga yon. Hindi ko kasi pwedeng iwan itong niluluto ko at si Nancy naman may ginagawa. Tinigil niya ang paghihiwa ng gulay bago kinuha ang pulutan. Saka siya nagtungo sa garden kung saan naroon si Colton at mga kaibigan nito. Salamat, miss. Pasasalamat sa kanya ng kaibigan ni Colton nang mailapag niya ang pulutan sa mesa. You're welcome po. Enjoy po kayo. Nakangiti niyang saad. Ngumiti rin naman ang mga kaibigan ni Colton at kinausap siya. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang biglang lumapit sa kanya si Colton saka mariing hinawakan ang braso niya bago naglakad. Bro, you're hurting her. Seryosong saway na isa sa mga kaibigan ni Colton. Pero parang wala itong narinig at sa halip nagpatuloy lang sa paglalakad habang hawak siya. Sir, nasasaktan ho ako. Pilit niyang inaalis ang hawak nito sa braso niya. Habang naglalakad sila pero hindi siya nagtagumpay. Nang tuluyan sila makalayo sa mga kaibigan nito, agad binitiwan ni Colton ang braso niya bago mariing tumingin sa kanya. What the hell was that, Ara? Ang alin ho? Galit ding tanong niya. Alam niyang posible siyang masasante sa paraan na pakikipag-usap niya rito, pero wala siyang pakialam. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito sa kanya, lalo na't wala naman siyang ginagawang masama. Ba't ikaw ay nagatid ng pulutan? Nasa si Manang Daisy o kaya naman si Nancy? May ginagawa ko sila, sir. Narinig niya ang mahinang pagmumura nito bago muling mariing nagtanong. Then bakit ganun ka makapag-usap sa mga kaibigan ko? Nakikipagtawanan ka na para bang wala ako sa harapan niyo. Bakit, sir? Bawal din po ba ako maging madaldal at masayahin sa harap ng mga kaibigan niyo? Bawal rin po ba akong gawin yun? Hindi ho ba democratic country to? Free naman siguro akong ngumiti. Bawal ko rin po bang gawin yun dahil yun ang utos niyo? Na wag ako masyado atribida? Na hindi dapat ako nakikialam? Paano po yun? Napag-utusan ako. Umigting ang panga nito bago mariing tumingin sa kanya. Bumalik ka na sa trabaho, Ara. Wow! Matapos mong mariing hawakan ng braso ko para lang mailayo ako sa mga kaibigan mo? Ganyan lang yung sasabihin mo sa akin? Alam mo, sir, hindi kita maintindihan.
Ang hirap mo intindihan dahil ang gulo-gulo mo. Mariing sabi niya bago ito tinalikuran. Kinabukasan, naiwan siyang mag-isa sa kusina habang nag-aasikaso ng almusal. Nang pumasok doon si Colton, na mukhang kagigising lang. Sumandal ito sa island counter, bago yumuko, habang hinihilot ang sentido. Nancy, pwede mo ba ako ipagtimpla ng kape? Wala po si Nancy dito, sir. Saad niya kaya nagangat ito ng tingin sa kanya. Can you make me a coffee then? Sandali pa siya nakapagtitigan dito bago tumango at nagsimulang magtimpla ng kape. Nang matapos, inabot niya yun kay Colton at agad naman itong tinanggap. Thanks. Saad nito bago sumimsim sa kape habang diretsong nakatingin sa kanya. Maya-maya bumaba ang tingin nito sa braso niyang namumula dahil sa pagdiin ng hawak nito kagabi. I'm sorry for this, Ara. I admit, hindi tama ang ginawa ko kagabi. I'm so sorry. Sinserong sabi nito na tinanguan niya. Samantala matapos ang araw na yon, ramdam ni Colton ang pag-iwas ni Ara. Bukod doon, pansin niya rin ang pananahimik nito tuwing malapit siya. At alam niyang kaya ito ganon dahil din sa kanya. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi niya maintindihan ang sarili kung ba't hindi niya nagugustuhan ang pag-iwas nito. Hindi niya mawari kung bakit ngayon tila mas gusto niyang makita ang pagiging masayahin at madaldal ni Ara kesa sa pagiging iwas nito sa kanya at pananahimik nito. Happy birthday, Ara! Sabay-sabay na bati nila sa babae ng isang gabi pagdiwang nila ang kaarawan nito. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ni Ara bago isa-isang niyakap ang mga kasamahan pati mga magulang niya. Nang tumapat sa kanya si Ara, hindi niya maipaliwanag ang bigla na lamang pagbilis ng tibok ng puso niya. Habang hinihintay na siya naman ng yakapin nito. Yakap na! Tukso ng mga nasa paligid, pero tila nagdadalawang isip si Ara at alam niyang siya ang dahilan nun. Kaya naman siya na mismo ang humapit sa bewang ng dalaga upang yakapin to. Sir, hindi niyo naman po kailangan tong gawin eh. Bulong ni Ara sa kanya pero wala sa sariling hinigpitan niya ang pagkakayakap sa babae. Just hug me back, Ara. Sa kabilang banda, 2 oras na ang lumipas matapos ang tagpong yon. Pero hindi pa rin maalis sa isip ni Ara ang nangyari. Uy, ikaw Ara ha? Grabe naman yung yakapansin niyo kanina ni Sir Colton. Kitang-kita namin kung paano kanya hinapit-palapit sa kanya para lang mayakap ka. Tapos may bulungan pa kayong dalawa? Tukso sa kanya ni Nancy. Lasing na ito, nasa garden sila at nagiinuman. Kasama pa rin nila si Colton at ang mga magulang nito. Mukhang may nabubuong love team dito ah. Saad pa ng isang kasama na sinigundahan naman ni Sir Carlos, ang ama ng lalaki. Kaya nahihiya siyang napangiti. Tama ka dyan, sir. Alam mo ba madaldal niya si Ara? Pero pansin namin ang pananahimik yan kapag malapit si Sir Colton. Siguro may gusto siya kay Sir Colton at baka nahihiya lang kaya ganon. Naghiyawan ang kasama nila dahil sa sinabi ni Nancy. Kasabay ng pagkawala ng ngiti niya. Is that true, Iha? You like her son? Baling sa kanya ni Beverly. Na agad niyang inilingan. Nako hindi po ma'am. Lasing lang talaga yan si Nancy kung ano-anong sinasabi. Sagot niya pero nanunuksong ngiti lang ang sinukli nito. Well, wala namang problema kung magustuhan mo si Colton. At kung maging kayo. Saad nito dahilan kung bakit muling naghiyawan ang mga kasama nila. Napailing-iling na lang siya dahil doon, hindi naman siya kampante sa kanyang naririnig. Hindi sinasadyang napatingin siya kay Colton na naabutan niya umiinom ng alak habang nakamasid sa kanya. Napalunok siya dahil sa tingin nito bago iniwas ang tingin sa lalaki. Makalipas ang ilang araw, pansin ni Ara ang unti-unting pagbabago ng trato sa kanya ni Colton. Palagi siya nito inuutusan at kinakausap na taliwas sa ginagawa nito noon. Nung una nagugulat pa siya, pero nang lumipas ang ilang linggo nasanay na rin siya. Unti-unti rin sila nagkasundo hanggang sa maging magkaibigan sila at kasabay nun,
Unti-unti ring pagkahulog ng loob niya kay Colton. Ara, hatiran mo raw ng kape si Bebe Colton mo sa kwarto niya. Pabirong sabi ni Nancy dahil inaasar na naman siya nito. Umirap siya dito. Nagtimpla siya ng kape para kay Colton. Naku ikaw Nancy ha, tigil-tigilan mo ngayong pag-aasar. Mamaya marinig ka nun, mapagalitan pa tayo. Saway niya rito bago na pangiwi nang marinig ang impit na tili ng babae na may kasama pang paghampas sa kanya. Nilingon niya ito, pero gano'n na lang ang panlalaki ng mata niya na makita niyang nasa likuran niya si Colton. Nakasandal ito sa island counter at pinaglalaroan ng pang-ibabang labi habang may aliw sa mga matang pinagmamasdan siya. Hay nako, tatawagan ko na nga lang asawa ko nang hindi ako naiinggit sa inyo ni Sir Colton. Hirit ni Nancy maya-maya bago umalis. Akala ko ba ihatid ko sa kwarto mo yung kape? Tanong niya bago inabot sa lalaki ang kapeng ginawa. Nainip ako Tsaka gusto kitang makita. Lagi naman tayo nakikita, di ba? Yes, but I still want to see you. I heard day off mo ngayon. Ngayon nga po yung day off ko. Bakit? Well, pupunta ako ng Tagaytay. Gusto mo bang sumama? Napangiti siya sa tanong nito bago tumango. Oo naman. I-video call ko si nanay habang nasa Tagaytay para makita rin nila yung magandang view. Pero uuwi rin ba tayo mamaya? May trabaho na kasi ulit ako bukas. 3 araw tayo sa Tagaytay. But don't worry about it, Tara. Ako nang bahala. Nakangiting sagot nito bago sumimsim sa kape. Anyway, mag-asikaso ka na. Hihintayin kita sa sasakyan. Kapag kuha na sabi nito kaya nakangiting tumango siya bago nag-asikaso. Kinabukasan, tahimik na pinagmamasdan ni Ara ang kalangitan mula sa terrace ng rest house ni Colton sa Tagaytay nang maramdaman niya ang pagtabi nito sa kanya. Salamat sa pagdadala sa akin dito Ang ganda dito. Pasasalamat niya kay Colton bago inayos ang buhok na tinatangay ng hangin. Ngumiti naman ang lalaki habang malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Ako dapat yung nagpapasalamat. Thank you for coming with me, Ara. Bakit nga pala inaya mo ako dito? Napangiti si Colton sa tanong ng babae. You know what, Ara? This rest house meant to me a lot. And I was actually planning to go here alone. Pero pagkatapos ng mga nangyari sa pagitan natin, biglang gusto ko na lang pumunta dito na kasama ka. Siguro paraan to ng tadhana para bigyan mo ako ng pansin. At bigyan ako ng pagkakataong aminin sa iyo ang nararamdaman ko. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Marahang hinawakan ni Colton ang kamay niya bago nagsalita. Ara, mahal kita. Alam ko mahirap paniwalaan. Dahil sa naging pagtrato ko sa iyo noon pero totoong mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero yun ang totoong nararamdaman ko. At handa akong gawin ang lahat para lang mapatunayan ko sa iyo yun. Ramdam niya ang pagkabigla ng babae. Maya-maya, naramdaman naman ni Ara ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na napigilan ang sarili na yakapin si Colton ng mahigpit. Mahal din kita, Colton. Mahal kita. Really, Ara? You love me too? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Colton, kaya nakangiting tumango siya ng sunod-sunod bago sinapo ang mukha nito. Yes, Colton. Mahal kita. Sagot niya bago agad napapikit nang mabilis siyang siilin ng halik ni Colton na agad niyang tinugunan. Ramdam niya ang paggapang ng kamay nila sa katawan ng isa't isa habang nagpapalitan sila ng halik na nung unang marahan pa pero kalauna naging mapusok. Hanggang sa namalayan nilang pinagsasaluhan na nila ang isang mainit na tagpo. Naging sila matapos ang gabing yon at hindi maikakailan ni Ara na sobra ang kasiyahang nararamdaman niya dahil doon. Makalipas ng ilang linggo, naging maayos ang relasyon nila ni Colton. Bukod doon, suportado yun ng mga magulang at kaibigan nila. Naku Colton, ingatan mo si Ara ha? Kapag yan umuwi rito na umiiyak, nang dahil sa'yo, hindi kita tatantanan. Pabirong banta ng kanyang ama.
Nang minsang tawagan nila ito. Pareho naman silang tumawa dahil doon. Bago niya naramdaman ang paghigpit ng pagkakayakap ni Colton sa kanya mula sa likuran. Opo, tay. Ingatan ko po anak niyo. Kahit lamok po hindi ko pa dadapuin sa kanya. Ay kung lamok lang naman ayos na. Noong nandito nga yan sa probinsya, bubuyog pang kumakagat dyan. Hindi ko na lang alam kung hanggang sa Maynila, may bubuyog pa rin bang kumakagat o baka iba na. Singit nito kaya nagtawanan sila. Ilang minuto nagtagal ang pakikipag-usap nila sa mga magulang ni Ara. At nang matapos, marahan niyang isinandal ang likod niya sa dibdib ni Colton. Alam mo, ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na magiging nobyo kita. Para kasing ang labo, lalo na kung pagbabasehan yung una nating pag-uusap. Pero ngayon, na-realize ko na posible pa rin pala mangyari ang mga bagay na akala mo imposible sa una. Colton, sobrang saya ko. Dahil mahal natin ang isa't isa. At kung darating ang araw na susubukin tayo, sana mas manaig pa rin yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Seryosong saad niya bago napapikit nang maramdaman ang paghalik ni Colton sa kanyang batok. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na naging masaya ang kanilang relasyon at maayos ang lahat sa buhay nila. Pero hindi inakala ni Ara na sa isang iglap magbabago ang lahat ng iyon. Colton, naintindihan ko naman na kailangan mong tulungan ng mga magulang mo dahil may problema sa negosyo nila. Pero hindi mo man lang ba naisip maglaan ng kahit sandaling oras para i-text ako at sabihin hindi ka makakapunta sa lugar na pinag-usapan natin? Bigil ang inis na tanong niya kay Colton. Isang araw nang sadyain niya ito sa kumpanya nito. Ara, talaga bang nagsayang ka ng pamasahe papunta dito sa kumpanya para lang itanong at isumbat sa akin ng tungkol sa bagay na yan? Hindi mo ba alam na busy ako? Marami akong ginagawa para matulungan ng mga magulang ko. Bahagyang tumaas ang boses nito, kaya tuluyang naputol ang pagtitimpi niya. Alam ko naman yon. At naiintindihan kong abala ka sa pagtulong sa mga magulang mo. Of course, you have to do it. Kailangan mo ayusin ang negosyo. Ang hindi ko lang maintindihan, kung bakit hindi mo man lang naisip ipaalam sa akin na hindi ka naman pala sisipot sa lugar na pinag-usapan natin. Nang sa ganun hindi ako nagmukhang takahihintay sa'yo. Marahas niyang pinunasan ng luhang tumulo sa mga mata niya bago diretsong tumitig kay Colton na naabutan niya nagpupunas din ng luha. Colton, mahal kita. Kaya ginagawa ko lahat para intindihin ka. Sadyang hindi ko lang mapigilan na masaktan sa ginawa mo. Ilang beses mo nang ginawa yun eh. Lagi ka nangangako na babawi ka pero lagi namang hindi nangyayari. Mahinang saad niya lalo at napaiyak pa nang maramdaman niya ang pagyakap nito sa kanya. I'm sorry, baby. I'm so sorry for hurting you. Hindi ko hinihiling na maging the best ka. Gusto ko lang marunong ka tumupad sa usapan. I know. I'm not asking you to forgive me right away. Pero gusto kong malaman mo nagsisisi ako. Niyakap niya ito pabalik bago nagsalita. Naintindihan ko ang sitwasyon mo, Colton. At proud ako dahil nakikita ko kung gaano ka kaprosigidong tulungan ng mga magulang mo. Pero hindi ko lang maiwasang masaktan sa tuwing hindi mo natutupad ang mga pangako mo. Hinalikan ni Colton ang kanyang balikat bago lalong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. I'll make it up to you. I'm so sorry for making you feel neglected and for raising my voice earlier. Tumango siya at humingi rin ng paumanhin. Kain tayo? Tumango naman si Colton kalaunan. Matapos ang tagpong yon, napansin ni Ara ang pagbawi ni Colton at muling naging maayos ang takbo ng relasyon nila. Pero muling nagkaroon ng problema dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, abala siya sa paglilinis ng tawagin siya ng ama ni Colton. Bakit po, Sir Carlos? Come on, Ara. You're my son's girlfriend. Daddy na dapat tinatawag mo sa akin. Parte ka na ng pamilya namin. Anyway, pwede ka bang gumawa ng merienda? May bisita kasi ako at mag-uusap kami tungkol sa negosyo. Siyempre naman po. Okay then. Pakihatid na lang sa opisina ko mamaya merienda.
Siya naman ang gumawa ng merienda pagkatapos niyang maayos. Ang mga yon, nilagay niya pa sa tray bago akmang bubuhatin na ito para dalhin sa opisina ni Sir Carlos. Nang maramdaman niyang tila naiihi siya. Hay nako Ara, ba't kasi hindi ka muna nagbanyo kanina? Sita niya sa sarili bago saglit na iniwan ang merienda sa ibabaw ng island counter. Saka dali-daling nagtungo sa banyo. Nang matapos muli niyang binalikan ng merienda at inihatid yun sa opisina ni Sir Carlos. Ito na po yung merienda. Nakangiting saad niya. Bago bahagyang sinulyapan ng kamiting nito na hindi niya naman makita ang itsura dahil nakatalikod sa kanya. Salamat Ara. Pwede ka na bumalik sa trabaho. Balikan na lang dito after 30 minutes. Nang makalabas siya ng opisina, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba. Saglit pa siyang napahinto sa paglalakad. Dahil doon, bago nagpas siyang ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang instinct. Nagtungo siya sa kusina at kumunot ang kanyang noon nang makita roon ang mayordoma na tila hindi mapakali at pabalik-balik ang paglalakad. Manang Daisy, ano po nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Ikaw ba? Saan ka nang galing? Tila natatarantang tanong nito na labis na ipinagtataka. Tinuro niya ang second floor ng bahay kung nasa na opisina ni Sir Carlos bago nagsalita. Sa opisina po ni Sir Carlos. Nagatid ako ng merienda nila ng kamiting niya. Kumakain na ba sila bago ka lumabas sa opisina? Nangunot ang noon niya sa tanong nito. Hindi pa po. Pero baka kumakain na sila ngayon. Bakit pa Manang Daisy? Umiling ito bago walang pasabing umalis sa kusina. Nagtatakang sinundan niya ng tingin ang papalayong bulto nito bago napailing. Makalipas ng 30 minuto paakyat na sana si Ara sa hagdan para bumalik sa opisina ni Sir Carlos. Gaya ng utos ito nang muli siyang makaramdam ng kakaibang kaba. Bakit kinakabahan? Tanong niya sa sarili bago umiling at nagpatuloy sa pag-akyat. Nang makarating sa tapat ng opisina ni Sir Carlos, 3 beses siyang kumatok habang tinatawag ito. Pero nang walang sumagot sa kanya, nagpasya na siyang buksan ng pintuan. At ganoon na lang ang pagsinghap niya dahil sa gulat nang makita itong naliligo sa sariling dugo habang walang buhay na nakaupo sa swivel chair nito. Sir Carlos? Natataranta niyang sigaw bago lumapit dito. Napaiyak siya sa sitwasyon nito bago napasapo sa bibig nang mapansin ang kutsilyong nakatarak sa dibdib nito. Anong gagawin ko? Umiiyak at natatakot na tanong niya bago wala sa sariling hinugot ang kutsilyong nasa dibdib sa pagbabakas sakaling makakatulong yun pero nagkamali siya. Paikot-ikot siya sa loob ng opisina dahil sa pinaghalong takot at kaba at pagkataranta na naging dahilan para masagin niya ang babasaging vase na naglika ng malakas na ingay. Anong gagawin ko? Oh my God! Sir Carlos, sinong gumawa nito sa'yo? Ang isa niyang kamay hawak pa ang kutsilyong hinugot mula sa dibdib ni Sir Carlos. Nasa ganong sitwasyon siya nang marahas na bumukas ang pinto ng opisina kasabay ng pagpasok ng humahangos na si Colton. Hindi siya nito napansin dahil agad na napunta ang tingin nito kay Carlos. Dad! Dad! Sigaw nito bago agad nilapitan ng ama. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Colton dahil sa pag-iyak habang nakatingin sa ama nitong walang buhay na naliligo sa sariling dugo. Sino gumawa nito? Sino? Galit na sigaw ni Colton. Ngayon niya lang nakita ang galit na galit ito. Kaya hindi niya napigilan ng hikbing kumawala sa bibig niya na naging dahilan ng pagbaling nito sa kanya. Colton! Umiiyak na tawag niya sa kasintahan bago dahan-dahang naglakad palapit dito. Pero mas lalo siyang naiyak nang makita ang pag-atras nito habang walang emosyong pinapasadahan siya ng tingin. Ikaw ang gumawa nito, Ara? Ikaw ba gumawa nito? Galit na sigaw ni Colton kaya paulit-ulit siyang umiling. Hindi Colton, hindi ako gumawa nito. Patakbo niyang niyakap ang lalaki. Tulungan mo ako please Colton, wala akong ginawa. Hindi ko alam kung paano nangyari to Colton, please. Nagmamakaawang saad niya habang nakayakap dito. Pero marahas itong kinalas ang yakap niya. Then why are you holding the knife, Ara? Kung wala kang ginawa, ba't ganyan na itsura mo? Wala akong alam, Colton. Wala.
Yun lang ang nasabi niya bago napaigtad at mariing napapikit nang sumigaw ito ng malakas. I don't believe you. You don't have to explain, Ara. Sa itsura mo pa lang, madali nang malalaman na ikaw may gawa nito. You killed my father and you'll pay for that. Agad na naipakulong si Ara sa nangyari. Habang dinidinig ang kaso niya, paulit-ulit siya nagmamakaawa at nagpaliwanag kay Colton at sa pamilya nito pero walang nakinig sa kanya. Hanggang siya na lang mismo ang sumuko. Ramdam niya ang galit na unti-unting nabubuhay sa sistema niya dahil sa nangyari sa kanya. Mahal kita, Ara. Aaminin ko. Kahit galit na galit ako sa'yo. Dahil sa ginawa mo, mahal pa rin kita. Pero sobrang sakit, Ara. Kahit anong pilit ko, hindi ko maisip ang dahilan para patayin mo ang tatay ko. Nilason mo siya pagkatapos saka mo pinagsasaksak. Wala kang puso. Malamig na tingin ang ginawa niya kay Colton. Nang minsan dalawan siya nito sa kulungan bago magsalita. Di na ako magpapaliwanag sa'yo. Umalis ka na, Colton. At wag ka nang babalik pa dito. Isang tango at malamig na tingin ang binigay sa kanya ng lalaki. Bago ito umalis, gaya ng nais niya. Kinabukasan, araw ng unang pagdinig sa kaso niya, nang maramdaman niya ang hindi magandang takbo ng police mobile na sinasakyan niya kasama ang mga pulis. Ma'am, ano po nangyayari? Kinakabahang tanong niya sa babaeng pulis bago napasinghap nang malakas na gumewang ang sasakyan. Kumapit ka, Montero. Utos ng pulis sa kanya pero hindi niya nagawa yon. Dahil bukod sa nakaposas siya, sobrang lakas ng paggewang ng sasakyan. Mula sa kinauupuan niya, natanaw niya ang matarik na bangin at gano'n na lang ang pagsigaw niya nang maramdaman ng mabilis na pagkahulog doon ng police mobile na sinasakyan nila. Ramdam niya ang pagdurugo ng noo, sobra ang pananakit ng katawan dahil sa nangyari. At nang lingunin niya ang mga pulis na kasama niya, nakita niyang wala nang malay ang mga ito. Humingi siya ng tulong. Pero mahina ang sigaw niya nang makita ang pag-usok ng unahan ng sasakyan. Masyadong malakas ang pagkahulog ng police mobile. Alam niyang hindi malabong sumabog ito, kaya kahit na nahihirapan siya, pinilit niyang lumabas. Habang pilit niyang nililigtas ang sarili, nakita niya ang isang lalaking tumatakbo papunta sa kanya. Pamilyar ito pero hindi niya mawari kung saan niya ito nakita. Ara! Tawag nito sa kanya. Bago siya agad na tinulungang makalabas ng sasakyan at binuhat palayo roon. Nais niyang pasalamatan ng estrangherong lalaki. Pero sa labis na panghihinang naramdaman niya, doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Kumapit ka, Ara. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Tutulungan ka ni Kuya. Yun ang mga huling katagang narinig niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Samantala makalipas ang 5 taon, abala si Colton sa pagpirma ng mahalagang papeles sa opisina niya nang mapansin niya ang litrato na nasa gilid ng kanyang mesa. Litrato nila yun ni Ara noon. Nasaan ka na, Ara? Bakit lahat ng private investigator na kinukuha ko hindi ka mahanap? Tanong niya bago napabuntong hininga. Nasa ganong sitwasyon, nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok si Melissa. Kasunod ang natataranta niyang sekretarya. Sir, pasensya na po, hindi po kasi nagpapapigil si Ma'am Melissa. Kinakabahang saad nito. Tumango siya bago sinenyasan ng sekretarya ang lumabas ng opisina na agad naman itong ginawa. Matapos nun, binalingan niya si Melissa na prenteng nakaupo sa sofa na nasa loob ng opisina niya bago niya ito mariing tiningnan. Di ka ba marunong kumatok, Melissa? Oh, come on. We're getting married soon, Colton. Kailangan ko pa bang kumatok para pumasok sa opisina ng mapapangasawa ko? Balik tanong nito bago tumayo at naglakad palapit sa kanya. Can you please stop saying that? Ilang beses ko bang dapat ulit-ulitin sa'yo na hindi kita pakakasalan? Tigilan mo na yung ilusyon mong yan, Melissa. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Malamig niyang saad bago tatayo na sana. Upang umalis nang bigla itong umupo sa kandungan niya. Akma pa sana siyang hahalikan, pero umilag siya. What the hell are you doing? Galit na tanong niya bago marahas na inalis ito sa kandungan niya at siya'y tumayo. Why? Ayaw mo? Hinawakan nito ang braso niya at niyugyog. What the hell is wrong with you, Colton? Nung minsan inaya kita na may mangyari sa atin, pinagtabuyan mo ko. Tapos ngayon hahalikan kita, umiiwas ka rin. Tell me, Colton,
Natatakot ka ba na baka maakit ka at gustuhin mo ring pakasalan ako? Desperadang tanong nito kaya sarkastiko siyang natawa bago nagsalita. Melissa, hindi ako naaakit sa'yo. Kahit kailan hindi mangyayari yon. Ang dahilan kaya ayoko may mangyari sa atin, kahit nahalik pa yan, dahil nandidiri ako. Isang babae lang ang gusto kong kasama sa tuwing gagawin ko ang bagay na yan, at hindi ikaw. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito bago galit na nagtanong. At sino ang babaeng yun? Si Ara? Oh, siya lang at wala na iba. She's a killer! Pinatay niya ang daddy mo. Nakalimutan mo na ba? Ikaw mismo ang nakita sa kanyang hawak ang kutsilong ginamit para patayin si Tito Carlos? No, Melissa. Hindi ko nakalimutan yan. Pero hindi ko rin nakalimutan kung paano pinabayaan at tinalikuran ko si Ara ng mga panahong yan. Masyado ako nabulag ng galit. Hindi ko man lang siya pinakinggan na labis kong pinagsisihan hanggang ngayon. Kung ganon, kahit wala nang kasiguraduhan kung buhay pa ba siya o hindi na matapos maaksidente ang police mobile na sinasakyan niya noon, mahal mo pa rin siya. Ang akala ko pa naman pagkatapos ng lahat ng ginawa ko makakalimutan at kamumuhian mo na siya. Pero hindi pala. Kung alam ko lang, sana mas matindi pa ang ginawa ko. Tila wala sa sariling saad nito, kaya kumunot ang kanyang noo. Ano ibig mo sabihin, Melissa? Ano ginawa mo? At parang natauhan ng babae sa tanong niya. Nag-iwas ito ng tingin bago pa ulit-ulit na umiling. Don't lie to me. Ano ginawa mo? Huh? Sabihin mo nga sa akin, may alam ka ba sa nangyari 5 years ago? May alam ka ba tungkol sa pagkamatay ni Daddy? At sa aksidente nangyari kay Ara? Mariing tanong niya. Wala akong ginawa. Kabadong sagot nito at lalabas na sana sa opisina niya na magsalita siya. Siguraduhin mo lang na wala ka talagang kinalaman sa lahat na nangyari noon, Melissa. Kung hindi, pagbabayarin kita. Nang tuluyang makaalis si Melissa, agad niyang tinawagan ng private investigator niya para paimbestigahan ito. Makalipas ang 1 linggo, payapang umiinom ng wine si Colton sa isang restaurant. Habang hinihintay ang posibleng business partner na narekomenda sa kanya ng best friend, nang mapatingin siya sa pinto. Mula kasi roon, pumasok ang babaeng 5 taon niya nang hinahanap. Formal ang suot, kitang-kita ang pagiging elegante. Ara? Hindi makapaniwalang usal niya sa pangalan nito. Bago na paawang ang labi nang makitang naglalakad dito palapit sa kanya. Good afternoon, Mr. Villafuente. I am Ara Montero, your soon-to-be business partner. Tinanggap niya pakikipagkamay nito, bago iminwestra ang upuan sa tapat niya. Take a seat. Nang makaupo si Ara, magsasalita na sana siya para kamustahin ito. Nang maunahan siya. So pag-usapan na natin ang tungkol sa negosyo. Napalunok siya dahil sa lamig at kaseryosohan nito. Bago tayo mag-usap tungkol sa negosyo, meron muna akong gustong itanong sa'yo. Saad niya at nakita niya ang pagtaas ng kilay ng babae. Pero tumango pa rin kapag kuwan. Ara, it's been 5 years since the last time we saw each other. Pagkatapos ko malamang na aksidente ang sinasakyan mong police mobile, pinahanap agad kita. I've been looking for you throughout the years and now you're here. Ara, how are you? Marahan niyang tanong. Bago hinawakan ang kamay nito nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Binawi nito ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Habang malamig na nakatingin sa kanya. Colton, pumunta ako dito para sa negosyo. At hindi para makapagkumustahan sa'yo. Business is business. Stop asking those kind of questions. Stop acting like you care because the last time I checked, you're so mad at me. So please, let's just talk about business. Nothing more, nothing less. Ramdam niyang ayaw nitong pag-usapan na nakaraan kaya tumango siya at pinantayan ang malamig nitong tingin bago seryosong nagsalita. Alright, let's talk about business then. Sa kabilang banda, ilang araw matapos ang tagpong yun, inabala ni Ara ang sarili sa paghahanda ng susunod niyang plano para sa paghihiganting gagawin niya. Kumusta ang pagkikita niyo ni Colton? Tanong sa kanya ni Trent na kanina pa siya pinagmamastan. Mahabang istorya pero kapatid niya ito sa ina at ito rin ang lalaking tumulong sa kanya nung naaksidente ang police mobile na sinasakyan niya noon. At kaya pamilyar to sa kanya ng mga oras na yon? Dahil isa ito sa mga kaibigan ni Colton
na nakausap niya noon sa bahay ng mga Villafuente. Ayos lang, ako ng new business partner niya. Tumangutango ang kanyang kapatid. Hindi na ako nagtaka. Hindi pa man kayo nagkikita ni Colton, alam ko na agad na ganyan ang kalalabasan na usapan niyo. Mabuti yun. Wala siyang kaalam-alam na mas pinapadali niya lang ang plano ko. Ara, sigurado ka ba talaga maghihiganti ka sa mga Villafuente? Oo, at hindi lang ang mga Villafuente ang gusto kong gantihan, kuya. Sagot niya bago inabot dito ang brown envelope na naglalaman ng mga impormasyon na binigay ng private investigator niya. Gusto niya linisin ang pangalan niya kaya naman lahat ng taong alam niyang nasa bahay ng mga Villafuente na maganap ang krimen pinaimbestigahan niya. Pati na rin ang mga taong malapit kay Carlos Villafuente. Lahat ng impormasyong kailangan ko para maghiganti at para malinis ang pangalan ko nandyan. Basahin mo para malaman mo kung ba't galit na galit ako at kung ba't gusto kong gumanti. Mariing saad niya habang pinagmamasa ng kapatid na binabasa ang nasa envelope. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito habang nagbabasa bago ito mahinang napamura. I can't believe they can do this. Galit na galit si Colton sa taong pumatay kay Tito Carlos. Pero alam kong ni minsan hindi nila nagawang paghinalaan na may kinalaman si Manang Daisy sa nangyari. Dahil sa'yo napunta ang sisi. Kaya sigurado magagalit sila kapag nalaman nila ang matandang yon na naglagay ng lason sa inumin ni Tito Carlos. At lalo sila magagalit kapag lumabas ng totoo na ang mastermind sa pagpatay kay Carlos Villafuente walang iba kundi ang magamang Melissa at Rolando Concepcion. Gustong-gusto ko na ipamukha kina Colton ng katotohanan yan. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Niyakap siya ng kapatid bago nagsalita. Tell me all your plans. I will help you. Pero ayoko may madamay na inosenteng tao rito, Ara. I promise, kuya. Gaganti lang ako sa mga taong nag-agrabyado sa akin nun. I will let them taste my madness. Kinabukasan, maagang nag-asikaso si Ara para pumunta sa bahay ng mga Villafuente. Isang kasambahay na hindi niya kilala nagbukas ng gate para sa kanya bago siya nito'y giniya patungong garden, kung saan nakita niya sina Beverly Villafuente at Melissa na masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Pero natigil yun na makita siya ng mga ito. At anong ginagawa ng mamamatay taong kagaya mo rito sa pamamahay ko? Galit ngunit mahinahong tanong sa kanya ng ina ni Colton. Matamis siyang umiti kahit palabag sa kalooban niya bago sumagot. Well, si Colton ang pinunta ko dito. Nandito ba siya? Bakit mo hinahanap ang anak ko? May bala ka ba, ha? Ano, aakitin mo ba ang anak ko at ipipilit mo sa kanya na ikaw ang mapangasawa niya? At hindi ikaw ang pumatay sa asawa ko para lang magkabalikan kayo, ha? Sunod-sunod na tanong nito kaya sarkastiko siyang natawa. Mrs. Villafuente, hindi ako pumunta para dyan. I came here because I want to talk to Colton regarding our business. Lumapit sa kanya si Melissa bago mariing hinawakan ang braso niya. Alam mo, napakasinungaling mo talaga, no? Sa tingin mo ba mapapaniwala mo kami ni Tita Beverly na may business kay ni Colton? At sa tingin mo ba maniniwala kami na hindi mo siya aakitin? Wala akong panahon para magpaliwanag sa'yo, Melissa. Saka pwede pa, wag mo akong tatawaging sinungaling. Dahil kung pagsisinungaling lang din ang usapan, tiyak panalo ka na. Saad niya bago, lingunin ng ina ni Colton na magsalita ito. Tigilan mo si Melissa, wala siyang ginagawang masama. Tumaas ang kilay niya sa narinig bago na pangisi. Hindi ka sigurado dyan, Mrs. Villafuente. Hindi porket mabait siya sa harapan mo, wala siyang ginagawang masama. Meron nga akong kilala eh. Nasa paligid niya na ang taong pumatay sa taong mahal niya. Pero wala siyang kaalam-alam. Makahulog ang sabi niya bago mariing tiningnan si Melissa, na ngayon namumutla habang masamang nakatingin sa kanya. Anyways, mukhang wala naman dito si Colton kaya aalis na ako. Narinig niya pa ang pagwawala ni Melissa pagkaalis niya pero hindi niya yun pinansin. Bago siya tuluyang lumabas ng gate, nadaanan niya pa ang namumutlang si Manang Daisy. Nakatingin to sa kanya at bakas ang takot sa muka dahil sa mariing niyang pagtitig dito. Makalipas ang isang buwan, nagpatuloy sa paghihiganti si Ara. Isang araw, isang ngisi ang gumuhi sa kanyang labi habang pinapanood ang balita tungkol kina Melissa. Sunod-sunod na ang pagbagsak ng negosyo ng mga ito at nakulong din ang tatay nito. Lahat ng iyon nangyari dahil sa kanya.
Dapat lang yan sa inyo. Lasapin niyo ang ganti ko sa lahat ng ginawa niyong mag-ama. Bulong niya bago bahagyang napaigtad nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina niya at pumasok si Colton. Di ka ba marunong kumatok? Inis na tanong niya bago mabilis na pinindot ang remote upang patayin ang TV. Hindi ito sumagot, mariin lang ito nakatingin sa kanya bago hinagis sa table niya ang isang folder. Ano naman to? Tungkol ba ito sa negosyo? Kasi kung hindi wala ko ibang gagawin kundi itapon to. Nilock ni Colton ang pinto ng opisina bago mabibigat ang hakbang na lumapit sa kanya. Ba't di mo sinabi sa akin? Nakapatid mo pala si Trent. Nakaibigan ko. Tumaas ang kilay niya at napangisi bago nagsalita. Ba't di mo sinabi sa akin na kailangan ko palang ipaalam sa iyo ang bagay na yan? Umigting ang panga ni Colton bago siya walang pasabing binuhat paalis sa swivel chair at mabilis inilipat sa sofa na nasa loob ng opisina niya. What do you think you're doing? Ara, binabaliw mo ko ha. Una, bigla ka nalang bumalik pagkatapos ng 5 taon. Pangalawa, nalaman kong pumunta ka sa bahay last month. Nagkasagutan kayo nila ma'am. Tapos ngayon malalaman kong kapatid mo pala ang isa sa mga kaibigan ko. Ara, sabihin mo nga sa akin. Ano pa ba mga bagay na hindi ko alam tungkol sa'yo? Tatayo na sana siya pero mabilis itong tinukod ang braso sa magkabilang gilid niya. Marami, Colton. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Gaya ng ano ha? Gaya ng pagpaplano mo pabagsakin ako? Tila naaaliw na tanong nito. Marahas niya itong nilingon na agad niyang pinagsisihan. Dahil saktong-saktong paglingon niya naglapat ang labi nila. Sandali siya na estatwa dahil doon. Pero nang matauhan, agad siyang humiwalay bago muling sinamaan ang tingin si Colton. What now, baby? Nagulat ka ba dahil nalaman ko ang plano mong pabagsakin ako? O nagulat ka dahil nagkahalikan tayo? Ikaw? Pababagsakin ko? Para lang sa kaalaman mo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras para gawin ang bagay na binibintang mo. Mataray na saad niya. Yun naman talaga ang plano niya ang magiganti kay Colton. Madali niyang nagawa yun sa mag-amang Melissa at Rolando Concepcion. At sa pagdaan ng mga araw, unti-unti na rin niya nagagawa kay Mrs. Villafuente. Pero iba si Colton. Sa tuwing babalakin niyang isabotahe ang negosyo nito, hindi siya nagtatagumpay. Why are you denying it? I will never accuse you again of doing something unless I have enough evidence to prove it. Umirap siya bago ginamit ang buong lakas para itulak sana ito. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa halip, mabilis na hinuli ni Colton ang kamay niya bago yun ipininid sa taas ng ulo niya. So ibig sabihin, may ebidensya ka nagpapatunay na talagang plano kong pabagsakin ka? Naghahamong tanong niya. Ngumisi si Colton bago tumango. Meron. Nandun lahat sa folder na binigay ko pero hindi mo naman binasa. But you know what? I understand kung ba't gusto mo akong pabagsakin. Alam ko sobrang sakit na nangyari 5 years ago. Hinusgahan kita agad at di ako nakinig sa mga paliwanag mo. Ni hindi ko man lang naisip na paimbestigahan ang nangyari. Nagpadala ako sa galit ko. Tinanggal ni Colton ang pagkakahawak sa kamay niya. Naipininid dito sa taas ng uluhan niya bago marahang hinaplos ang kanyang pisngi. I was late. Nang mapagtanto ko na mali ako dahil hindi kita pinakinggan. Mali ako dahil pinabayaan kita at sobra ako nagsisisi doon, Ara. Hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako. Lalo na dahil alam kong wala kang ginawang masama. Alam ko na ang totoo. Nakita niya ang paglandas ng luha sa pisngi nito bago ito dahan-dahang sumubsob sa balikat niya. Alam ko na, Ara. Alam ko kung sinong tunay na pumatay kay Dad. Si Melissa at ang tatay niya. Sila ang dahilan kung ba't wala na ngayon ang daddy ko. Noong huling beses pa lang na nakausap ko si Melissa, nagduda na ako sa mga salitang binitiwan niya kaya piniimbestigahan ko siya. Kanina ko lang nalaman ang resulta. Nagulat ako at di makapaniwala nung una. Pero nung pumunta ako sa office ni Dad sa bahay namin, napansin ko ang isang kamerang nandun. Sobrang liit at hindi agad mapapansin. At doon, Ara, na-record ang camera na yun ang lahat. At nasasaktan ako para kay Daddy. Hindi ko matanggap na yung best friend niya mismo ang isa sa dahilan kung ba't namatay siya. Bukod kay Melissa at sa tatay niya, may iba pang sangkot sa nangyari. Nakita kong nawala ng malay si Daddy
Dahil sa ininom niyang juice, bago siya walang awang pinatay nila Melissa. At alam kong dahil yun sa laso na nakita sa inumin niya. Gusto mo malaman kung sino? Si Manang Daisy. Siya ang naglagay ng lason sa inumin ng daddy mo. At malakas ang kutob ko na kasabwat niya si Melissa. Dahil doon, napamura si Colton. Ilang araw matapos ang tagpong yun, kabababa pa lang ni Ara sa sasakyan nang may humintong isang kotse sa tapat niya. Bumukas ang pinto, bumaba mula roon si Melissa at nagsalita. Hi Ara, na-miss mo ba ako? Masama ang kutob niya sa pagsulpot nito. Kaya inirapan niya ito bago lalagpasan na sana. Nang magulat siya na bigla na lang nitong sinaksak sa kanya ang isang syringe. What the hell did you do? Mariin niyang tanong bago napapikit na makaramdam siya ng sobrang pagkahilo. Kasabay ng persahang pagtulak sa kanya ni Melissa papasok sa kotse nito. Gusto niyang lumaban pero hindi niya magawa. Bukod sa nahihilo, ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Nang magising siya, nasa isang kwarto na siya. Nagulat siya na makitang naroon din ang ina ni Colton at si Manang Daisy. Nakagapos sa mga kamay at paa ng mga ito kagaya ng sa kanya. Gising ka na pala. Huwag ka mag-alala. Tinawagan kanina ni Melissa ang anak ko. At sigurado akong pupunta siya dito para iligtas tayo. Sabi ni Mrs. Villafuente sa kanya. Ba't pati kayo nandito, Mrs. Villafuente? Mapait itong umiti bago sandaling sinulyapan si Manang Daisy na napayuko na lamang. Kinausap ako ni Daisy. Inamin niya sa akin ang totoo tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. Pero nagkataong pumunta rin si Melissa sa bahay. Nalaman niya ang ginawang pag-amin ni Manang Daisy kaya itinurok niya sa amin ng isang syringe. Nawalan kami ng malay. Nagising na lang, nandito na kami. Sagot nito bago sila sabay-sabay na napatingin sa pintuan. Nang marahas na bumukas yun at pumasok si Melissa. Mabuti at gising na kayong lahat. Excited na ako sa pagdating ni Colton para naman maipakita ko sa kanya kung paano ko patayin ang mga babaeng mahal na mahal niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Itigil mo na to, Melissa. At sino ka para utusan ako? Napakawalang hiya mo, Ara. Inagaw mo sa akin si Colton. Pati negosyo namin pinabagsak mo, pati ang daddy ko siniraan at pinakulong mo. Wala akong inagaw sa'yo, Melissa. At hindi ko siniraan ang daddy mo. Aniya, bago mabilis itong tinulak, nang tuluyan niyang matanggal ang pagkakagapos sa kanya. Hindi ko nahahayaang may masaktan ka na naman. Kinuha niya ang baril na nabitawan nito at mabilis na pinakawalan si Mrs. Villafuente at Manang Daisy. Nakita niyang tumayo si Melissa, sisipain sana siya na unahan niya ito. Malakas niyang tinulak ang babae bago agad na dumagan dito. Ano, papatayin mo ako, ha? Kaya mo nang pumatay ngayon, Ara? Nang hahamong tanong nito, bago kinuha niya ang nakitang lubid malapit sa kanya at iginapos yun kay Melissa. Umalis siya sa pagkakadagan dito. Bago niya 2 beses na binaril ang hita nito kaya nagsisisigaw ito sa sakit. Di kita papatayan. Dahil hindi sapat na kabayaran ng kamatayan sa lahat ng ginawa mo. Maya-maya, napabuntong hininga siya nang makita ang sunod-sunod na pagpasok ng mga pulis sa kinaroroonan nila. Agad na pinusasan ng mga ito si Melissa at Manang Daisy upang dalhin sa presinto. At matapos ang araw na yon, agad nilang inasikaso ang mga kaso laban dito hanggang sa tuluyan ng masintensyahan ng mga ito. Bukod doon nagkapatawaran na sila ni Mrs. Villafuente at kasabay nun muling pagiging magkasintahan nila ni Colton. Isang araw, katatapos na niya mag-bake ng cupcake nang yakapin siya ni Colton mula sa likuran. Bango naman ang girlfriend ko, amoy cupcake. Ewan ko sa'yo, tikman mo na ito ginawa ko. Napangiti siya na makitang kumalat ang icing sa pisngi nito. Ano, masarap ba? Sakto na. Tila napipilitang saad nito kaya napairap siya, bago napangisin ang may maisip na kalokohan. Tikman ko nga, sabi niya, bago mabilis na hinalikan nito. Naramdaman niya nagulat si Colton, pero maya-maya lang, hinapit siya nito palapit. Saka nito ginantihan ang halik niya. My girlfriend is such a tease.
Pili yung bulong nito nang maghiwalay ang labi nila. Natawa naman siya bago kinawit ang kamay sa leeg nito. I love you so much, Colton. Kapag kuwanay saad niya habang malamlam ang mga matang nakatingin sa kasintahan. Pinatakan siya ng halik sa noon ni Colton. Maya-maya hinalikan siya saglit sa labi at nagsalita. Mahal na mahal kita, Ara. Thank you so much for giving me another chance. Pinapangako ko na hindi na kita pababayaan ulit. I will protect you and love you no matter what happens. Napangiti siya sa sinabi nito bago muling halikan ang lalaki sa labi. Matapos ang ilang oras, nagising si Ara mula sa pagkakahimbing at agad na pangiti na makitang pinagmamasdan siya ni Colton. Di ka ba nakatulog? Nakatulog ako pero nagising din agad. Maya-maya inangat ito ang kamay niya at pinagmamasdan ng daliri. Oh, ba't ganyan ka makatingin sa kamay ko? Napansin ko lang. Ang ganda ng mga daliri mo. Siguradong babagay dito ang singsing na binili ko. Sagot ito kasabay ng pagdaos-dos ng malamig na bagay sa kanyang palasingsingan. Colton! Nakangiting hinaplos ni Colton ang pisngi niya bago siya marahang hinalikan. I love you so much, Ara. And I badly want to spend my whole life with you. Tumangutango siya at nakangiting pinagmasdan ang singsing sa daliri. I can't wait to marry you, Colton. Matapos ang tagpong yon, agad nila inasikaso ang kasal. Inabot ng halos 1 taon ang preparasyon bago tuluyang dumating ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Naging maayos at masaya ang pagsasama ni Colton at Ara. Matapos ang kanilang kasal at paglipas ng 2 taon, labis nila ay pinagpapasalamat na biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. At pinangalanan nila itong Carlson. Masayang-masaya si Colton at Ara sa lahat na nangyari sa kanila. Lumapit si Colton sa kanya. Mahal na mahal ko kayo, Ara. I promise to do everything I can to be a good father and husband. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kayo ang buhay ko. Kapag kuwan seryosong saad ni Colton. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos ang kanilang pamilya. Masaya nilang ginagawa ang lahat para sa kanilang anak. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema, ngunit agad nila yung nireresolba, na naging daan upang mas lalo pang maging matibay ang kanilang pagsasama. Maraming pinagpapasalamat si Ara. At sa mga oras na yon, wala na siyang mahihiling pa. The end.